Nakakaintrigang balita. Becky sa Negros Occidental, buntis, di umano? Pakiramdam ni Chris, hindi niya tunay na pangalan, bukod siyang pinagpala sa lahat. Ang paniniwala kasi niya, siya'y nagdadalang tao kahit pa isa siyang Becky. Bagay na sinigundahan kahit pa ng kumadrona. May unod nga bata ang imong atyan. Nabulabog dito sa purok namin. Buntis? Wala naman siya matres. Baka nag-iilusyon lang siya. Posible nga bang ang baklang katulad ni Chris magbubuntis? Ano ba ako, tao ba ako? Lalo po akong kinakabahan at naguguluhan. Kasi kung nagiging buntis po ako, paano to lumabas? Sa tansya nila, nasa 6 na buwan na raw ang tiyan ni Chris ngayon. Kaya hindi na raw siya naglalalabas ng bahay at hindi na rin masyadong nagkikikilos. Meron din daw siyang pinaglilihian. Ang nakakagulat na pangyayaring ito, nagsimula raw nito lang Hunyo. Drive ako ng motor, parang may isang bilog na kumakabog-kabog sa may puson ko po. Tapos parang tumitibok-tibok na nanunguryente siya. At habang tumatagal ang tiyan ni Chris, unti-unti na raw lumulobo. Lumapit ako sa mga obigaini dito. Tapos hindi naman nila ako pinansin dahil lalaki daw. Naresetahan po ako ng gamot after a week. Wala naman pong nangyari sa tiyan ko. Ngunit habang tumatagal, patuloy pa rin daw sa paglaki ang tiyan ni Chris. Kaya lumapit na siya sa isang kumadrona. Inobserbahan ko na lang po yung sarili ko kung ano talaga ang mangyari. Nung palaki na po yung tiyan ko, marami na po akong maramdaman gumagalaw-galaw. Parang may sumisipa. Tapos may kumukuhit sa akong mga panit. Mapipil ko po yun sa loob. Naisipan na ipakampa. May unod nga bata ang imong atyan. Natutuwa ako nung sinabi ng kumidrona na bata po yung laman. Lahat naman po tayo nangangailangan po ng makakasama, may mag-aalaga sa atin pag tumandata. Babae po talaga ang isipan po at saka puso. Yung iba naniniwala, yung iba naman tumatawa lang. Sa totoo, nasasaktan pa ako nung binubuli nila ako tapos parang wala silang tiwala. Hindi din nila alam na muntik na nilang sirain ang buhay ko. Dahil walang kamag-anak si Chris sa Kabangkalan, kung saan siya inabutan ng lockdown, ang naging katuwang niya, ang kaibigan at kapitbahay niya na itago natin sa pangalang Lily. Malakas yung kutob ko po na buntis po siya. Napansin ko po siya na pag mayroon siyang gustong makain, kinakain niya. May time na parang nagsusuka. Pag naglilihi ako, parang ganun din. Paano nabubuntis yung bakla? Pero sabi ko naman, wala imposible kay Jesus kung talagang mangyari sa kanyang ganun. Baka himala. Pero ganun na lang ang gulat ni Lily nung ipagtapat ni Chris kung sino ang demanoy ama ng kanyang dinadala. Ang ama po nito ay si po. Walang iba kundi ang mismong anak ni Lily na itago natin sa pangalang Alan. Mahirap po siya tanggapin dahil hindi po siya talagang totoong babae. Pero may damdamin din po siya tulad namin na babae. Kaya umiiral sa akin yung awa. Nakibot ko itong nagdako yung atyan. Mas muna nambok lang sa sir. Kaway ko pati siya at sir nga lalaki sa daan sir. Tapos amo nang matabo siya. Sigurado po ako dahil wala naman pong ibang gumagalaw sa akin. Ako lang tod nga siya lalaki nga nagtandog siya mo. Nga pati ko nga ako nga may. Gusto kong sumbatan yung anak ko. Bakit nangyaring ganun? Hindi mo ba iniisip na nag-aaral ka pa? Nung time na palaki na po yung tiyan ko, napag-isipan ko kasi na mangupahan para makapagtipid ako at para sa kalagayan ko po. Nalaman ng mama niya, hindi ako pinapayagan na mangupahan. Dinala na lang nila ako dito sa bahay nila at dito na ako pinatira. Pag panag-obya sir, ginakuha ko siya sir ang container, ginabuligan ko sa pagpanglaba, pagpangugas yung pinggan, ginabuligan man. Kaya kung tuod nga bata sir, base mapiktuhan. Pero handa bang tanggapin at panagutan ni Alan si Chris?
Gadadua pa sir. Kaya gusto ko patani sir yung mapatapos akong eskwela. Nasaktan din po ako dahil alam ko naman na mahal ko siya. Pero wala akong magawa. Nahihiya naman akong pumilit sa kanya. May isa pang inamin si Chris. 2 taon na raw ang nakararaan nung unang beses na lumobo ang kanyang tiyan. Nagkaroon po ako ng karelasyon doon sa Cagayan. Naramdaman ko na lumulubo yung tiyan ko. Natakot pa ako noon. Sabi ng papa ko na kinulam ako. Nilaro ko po ng volleyball yung kalagayan ko. 7 days, straight po yung laro ko. Pag uwi na ako sa bahay, parang hinampas pa ako ng tubo dito sa baywang. Nanginginig yung buong laman ko, tapos namugnaw ko. Pumasok ako sa CR at doon ko nalabas yung parang inunlan, parang placenta, parang dugo na patay. Maitim po ang kulay niya. At may isa pa siyang ipinagtapat na dahilan kung bakit posible raw siyang magbuntis. Nireregla daw siya o dinadatnan. Noong 2014, dumating yung regla ko. Nagulat na lang po ako, parang may tumalsik, dugo na buhay. Every 2 sa buwan, mawala po sa 5. Nung lumaki na po ang tiyan ko, ayun, wala na po. Hindi na po ako dinudugo. May unod nga bata ang imong tiyan. Di umano'y buntis kahit isa siyang Becky. At ang itinuturong ama, ang kapitbahay niyang si Alan. Hindi rin ito tunay na pangalan. Sigurado po ako dahil wala man pong ibang gumagalaw sa akin. Pero kung sakali, paninindigan ba niya si Chris? Panindugan ko sir nga ako nga may simbata sir. Para ma-monitor ang di manoy nasa tiyan ni Chris, nagpa-prenatal check-up siya sa kanilang health center. Doppler po yung ginagamit po dito namin para ma-detect yung heartbeat ng baby. Nung chinek ko, may heartbeat na yung tiyan niya. Nasa 120. Natutuwa po ako. Naniniwala po kasi ako sa miracle. Hindi namin masasabi na talagang baby siya. Yung dapat niya pong gawin, i-refer ko siya sa OB-GYN para ma-confirm kung talagang baby yung laman ng tiyan niya. Hindi na po ako bumalik doon kasi wala na po akong pera. Hinihintay ko na lang po yung tamang oras or panahon kung ano man talaga ang nasa loob ng tiyan ko. May isa pa siyang ipinagtapat. Noong 2014 pa po, dumating yung regla ko. Posible kayang si Chris isang intersex o yung mga ipinanganak na may katangiang sexual na hindi naaangkop sa tipikal na sukatan ng pagkalalaki o pagkababae ng isang tao. Samantala, para malaman kung meron ba talagang sanggol sa tiyan ni Chris, sumailalim siya sa 5D ultrasound. Ang resulta ng ultrasound ni Chris, based doon sa ultrasound mo, tinignan kasi yung lahat na organ systems doon sa loob ng abdomen mo. Nagpapatunay na physically and biologically, male ang kasarian mo. Sa babae yan, sa feeling niya na nabubuntis siya, malaki din yung tiyan niya, parang buntis talaga siya. Ang tawag natin dyan, phantom pregnancy. Ibig sabihin, naramdaman ng babae na buntis siya, pero actually hindi siya talaga buntis. Sa lalaki, nangyayari din yun, pero very rare. Parang 3 lang o 4 lang na reported cases around the world. Itong cases na ito ay related complaint pa ito ng mga husbands din na habang nabubuntis yung misis nila. Yung sa heartbeat naman na supposedly narinig ng midwife to be 120, pwedeng bowel sounds yon, yung sound na nanggagaling doon sa bituka. Ibang sound yon sa tibok ng puso ng baby. Masasabi kong heartbeat nga po siya. Pero hindi po siya normal na heartbeat. Yung sa kanya, parang abnormal. Madidetect mo tapos mawawala. Yung nangyayari siguro sa'yo, pwedeng trauma, kung meron kayong contact with your partner. Kasi pwede rin kasi kung may almoranas ka at magkakaroon ka ng bleeding. Yung regla po, dapat for it to happen, there has to be estrogen. So, galing po yun sa ovary. And then, meron pong matres. The bleeding will come from the lining of the uterus. This patient needs further investigation. Kailangan pong manigurado na the abdominal enlargement is nothing more. Okay lang po, Dok.
importante po, Dok, ay nalalaman ko po yung katotohanan. Yung Wala naman po talaga siyang sakit kasi hindi naman po niya talaga pinapaniwalaan na siya ay buntis. Although, gusto niya lang po talagang magkaroon ng anak. Hindi niya kailangan ng psychiatric treatment. nangangarap lang po akong maging babae, sir, pero hindi po talaga totoong babae. Mabilis manganak ang mga haka-haka. Kaya para sigurado sa mga eksperto lang, kumonsulta, siyensya at medisina ang magsasabi kung ano ang totoo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.